panumbalikin ang sigla at pagpapahalaga sa turismo. Iyan ang layunin ng Provincial Tourism Office kung kaya't kinilala ang mga bagong talagang opisyal para sa turismo kada munisipalidad na ginanap sa Bulacan Capitol Gymnasium. Kasabay ng paglapit ng summer sa lalawigan ay paghahanda ng Baro o Bulacan Association of Resort Owners sa pamamagitan ng 16th Installation of Officers and Induction para sa mga bago nitong miyembro upang paigtingin ang turismo at pagtangkilik sa sariling resorts na matatagpuan sa lalawigan. Yes, binabati ko yung pamunuan ng Bulacan Association of Resort Owners, ano? At nakita natin ngayon, napakasaya nitong kanilang induction of officers at saka installation ng new members sila. At asahan nila ang suporta ng Department of Tourism sa kanilang pagtagulan ng turismo dito sa lalawigan ng Bulacan. Sana tagulan natin ang turismo sa Bulacan. Gusto talaga natin upakita na lahat ng resorts dito sa buong Bulacan ay nagkakaisa. And hindi tayo watak-wata kahit pa napakalaki ng Bulacan at napakaraming resorts sa iba't ibang districts, tayong mga resorts ay one in promoting tourism in this province. I am so happy that our event now is very successful in the induction of new officers. Sa kabilang banda, umabot sa 183 pamilyang informal settlers sa lalawigan ang nailipat na sa kanilang bagong tahanan sa Barangay Katakte, Bustos. Ang proyektong pabahay na patuloy pang nadaragdagan ay naging posible dahil sa pagtutulungan ng National Housing Authority at pamahalaang panlalawigan. Bilang tugon sa mataas sa pagpapahalaga sa kalusugan ng mamamayan, daan-daang assistive devices ang tuloy-tuloy na pinamamahagi ng libre ng pamahalaang panlalawigan. Ito ay para sa mga Bulakenyong walang kakayang makabili ng mga kagamitang pangkalusugan, gaya ng wheelchair, walker, quad cane, nebulizer, BP apparatus, Salter, infant weighing at bathroom scale, glucometer, first aid kit at Doppler apparatus. Sa kabilang banday, pinagkaloob ng pamahalang panlalawigan ng Bulacan sa pangunguna ni Gob Willie at Vice Gob Daniel ang 2.5 milyong halaga ng tseke sa mga alkalde ng 5 munisipalidad na sinalanta ng Bagyong Yolanda sa East at Western Samar noong 17 ng Marso. Isang malaking karangalan para sa dakilang lalawigan ng Bulacan, particular sa inyong panglingkod na makapiling natin ang ating lumang alkalde. Yung nangyari po sa Leyte ay pambihira, super typhoon. So kung paano sila ay mabilis na tumutulong sa atin sa panahon na tayo nangangailangan, tayo rin po naman ay not only as good Samaritan, tayo rin naman ay tumutugon sa pangangailangan ng ating mga kapatid sa ating bansang Pilipinas. Umabot sa 257 lambat o gillnets ang ipinagkaloob ng pamahalang panlalawigan sa mga mangingisda mula sa iba't ibang barangay sa lalawigan. Ito ay regular na programa ni Gob Willie para sa maliliit na mangingisda bilang tugon sa kanilang kabuhayan. Ika-21 ng Marso, magkakasunod ng sinagawa ng may 2,000 mag-aaral ng Marcelo H. Del Pilar National High School ang fire, earthquake, dam break orientation and drills bilang paghahanda kung sakaling magkakaroon ng sunog, lindol at dam break sa lalawigan. Tumulong po ako dun sa lilid ng mga estudyante papunta dun sa open field para pag-evacuate nila. Nakatulong po to sa mga estudyante sa kaalaman nila kung paano yung gagawin nila, kung ano ang dapat nilang gawin kung magkaroon man ng sakuna.
Una-una po, yung mga tao po sa paligid ko, maging yung sarili ko, paalalahanan ko po sila na wag silang magpanik. Una-una po, dahil kung magpapanik po, doon po mag-uumpisa yung mga maaaring masamang mangyari sa akin. Patuloy ang serbisyong medikal na hatid ng Kapitolyo sa barangay bilang regular na proyekto ng pamahalaang panlalawigan sa pangunguna ni Gov. Willie. Kabilang sa mga barangay na nabenepisyohan ng naturang programa ay ang mga sumusunod. Barangay Igulot, Bukawe, Barangay Anyatam, San Ildefonso, Barangay San Pedro, Bustos, Barangay San Pascual, Hagunoy, Barangay Panginay, Balagtas, Barangay Dulong, Malabon, Pulilan, Barangay Loma de Gato, Marilao, Barangay Abangan Norte, City of May, Kawayan, Barangay Poblacion, San Ildefonso, FVR Norzagaray, Barangay San Jose Patag, Santa Maria, Barangay Bintog, Plaridel, at Barangay Tataro ng San Miguel.